Yes, salamat po. Bali, napakagandang pagkakataon po na magkasama-sama po muli tayo. At sa Panginoon na salamat sa Kanya at nawa samahan po tayo sa ating pag-aaralan ngayong umaga po dito, diyan po yung gabi. Yes, marami po tayong dapat ipagpasalamat, ano. But again, yung time po natin is talagang limited po, ano. Pero again, alam naman po ni Lord yung mga bagay na nais po nating ibalik po sa Kanya, ipasasalamat. Alright. Isa pong pribilehiyo po sa akin na personally, itong mga bagay na ganito na makapagbahagi po ng mga bagay na patungkol sa mga bagay-bagay tungkol sa Bible o sa Diyos. Hindi man totally ako fully, pagdating sa Biblia, alam ko sa sarili ko, marami pa rin ako kailangang matutunan. But again, yung pong, alam niyo yung desire sa puso natin at yung commitment naman po ay nandoon. Kaya, yung grasya ng Diyos, alam po natin na mula sa Kanya yun at yung awa po niya upang mas lalo po natin siyang makilala at mapaglingkuran at mabigyan po ng ma-please po natin ng Diyos, hindi po ang tao. Okay. So, this evening, yung pong title ng akin pong i-discuss is about the Bible legacy of the five solas. Kung narinig nyo na po yun, okay po. At this time, nais po nating i-introduce po yun. Pero hindi ko po madi-detail lahat. Pero bibigyan po natin ng corresponding explanation according dun sa topic po natin na pag-usapan natin, ano. So tayo po mga Christians, yes, you and I, we are claiming that we are Christ Bible-believing Christian. Tama po naman, ano. Ngayon yung focus po natin ngayon is hindi lang sa ngayong gabi, pat yung the rest ng buhay po natin. Simula po nung nalaman po natin yung truth about God, about the Lord, yung pong ginawa niya sa cross, yung pagliligtas po niya sa atin. So ano po yung mga bagay, yung legasiya, yung kailangan po nating ibigay, yung isip, puso po natin, about dun sa mga bagay na nag-endure o tumatagal. Hindi po dun sa mga bagay na madaling mawawala. Yes, may mga bagay po na pinangahawakan po tayo at yun po yung tinatayuan po natin as a Christian. That's why yung topic po natin is the biblical legacy of the five solas. Okay. So when we say the word legacy, yung pong salitang legacy, ito po'y bagay na ipinasa po natin mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod na generation. Importante po yun, ano? Kaya meron po tayong quotation na babasahin ngayon at then titingnan po natin ito from signatory.com. Sabi niya, open quote, "Our legacy is not just about money or monetary transfer of wealth or even passing along a good family name. But the biblical legacy is about the standing stone you place throughout your life as you pass the values, faith, lessons, and inner wealth onto next generations." Okay, so mga bagay na panandalian lamang, hindi po yung tinutukoy dito na yun po yung biblical legacy, ano. Like for instance, kagaya ng salapi o yung kayamanan, maging building, or even church building. Pero ang tinutukoy po dito ay yung legacy na ibinigay po ng Biblia na katulad ng nakatayong bato. Okay? Standing stone na iniligay natin sa ating buhay. Okay? Sa buhay natin na ipinapasa natin o maaari nating ipasa, ito po yung mga bagay na mahalaga na talagang napakahalaga para sa atin. Katulad ng mga aral tungkol sa pananampalataya. Mahalaga po yun. Kasama rin po doon yung mga panloob na buhay po natin, ano. Maaari nating sabihin ito ay maaring isang kayamanan na maaring ipasa.
Okay, hanggang sa mga susunod na generation. Like for instance, from Genesis 35:14, ating babasahin po yung verse. And Jacob set up a pillar in the place where he had spoken with him, a pillar of stone. He poured out a drink offering on it and poured oil on it. Naglagay si Jacob ng batong palatandaan sa lugar na pinagtagpuan nila. Binuhusan niya ito ng langis at alak bilang tanda na ito'y ukol sa Diyos. Ukol sa Diyos. Ibig sabihin, mga bagay na ginawa niya, katulad nito, but this one is a material thing. Yung word na pillar of stone. Meron siyang palatandaan na kung saan sa mga susunod na panahon, no, generation, ay makikita itong palatandaan na ito. Ganun din po yung binanggit po dito sa Exodus 24 verse 4 kay Moses naman, that Moses wrote down all the words of the Lord. He rose early in the morning and built an altar at the foot of the mountain and 12 pillars. 12 pillars according to the 12 tribes of Israel. Isinulat ni Moses ang lahat ng utos ni Yahweh. Kinabukasan, maagang maaga siya ay nagtayo ng altar sa paanan ng bundok. Nagtayo rin siya ng 12 bato. 12 bato na kung saan itong 12 bato na ito ay nagre-represent o kumakatawan sa lipi ni Israel. Hindi po ito yung bato na kung saan ay sinasamba po ng mga pagano o ng mga pagan, yung tinatawag na pagan worship sa Old Testament, ano? Pero ito ay nagre-represent, meron siyang nire-representa or a symbolical material thing. Like yung binanggit is yung 12 tribes of Israel. So ano naman itong mga legacy? Again, legacy na maaari nating ipasa from one generation to the next. Hindi po ito pera o pasalapi, sabi ko nga po kanina, or even house or building. Pero yung tinutukoy po natin na since yung topic po na binanggit ko po kanina, the title, is about the biblical legacy of the 5 solas. Kung bago po ito, sa atin is i-review po natin ito or else tingnan po natin yung introduction ng bawat isa. At kung saan nag-umpisa o nagsimula itong mga ito. Okay? Sa totoo lang po, nung binabasa ko po ito yung article na to from gotquestion.com and other readings. So ito pala yung maaaring tayuan natin bilang Kristiyano o ito yung mga biblical legacy nung solas na kung saan talagang dapat ay panghawakan natin. O maaari natin gamitin natin sa pang-araw-araw nating buhay. At syempre, ganun din. Ito po yung mga bagay na maaari din naman nating ipasa sa iba na lubhang mahalaga. Yung una, kasi 5 po yun, is a Latin word po yung phrase na ginamit po doon sa lecture. Una, yung tinatawag na sola scriptura. Yung pong salitang sola means alone. Alone means nag-iisa. Scriptura, ibig sabihin po nun ay scripture sa English, yung Biblia po ang tinutukoy po doon. Meaning, that the Bible alone is our highest authority. Kaya sola scriptura. Scripture alone. Ito po yung Biblia lamang ang pinakamataas. Ibig sabihin, pinakamataas na merong authority sa atin na si Christian na maaari natin gamitin, hawakan, basahin, pag-aralan. Yun nga, i-apply natin sa ating personal nating buhay, syempre. Sapagat ang si scripture o yung word of God ay ito po ay napaka-powerful po niya. Yung pangalawa po ay yung tinatawag naman na sola fide. Sola fide. Meaning, faith alone. Our salvation is through faith alone. Hindi na po kailangan ng good works. I mean, yung good works kailangan natin, ginagawa natin nung na-born again po tayo. Pero di kagaya ng mga Roman Catholic, ayon sa kasaysayan, gumagawa po sila ng mga bagay na, alam niyo yan, tradisyon, ayon sa tradisyon, sinusunod nila yung aral at sistema ng simbahan at para sa kanilang personal na kaligtasan after death. Alright? Pero sa atin,
We are saved through faith alone, and that is by the grace of God. Yes. Naririnig niyo po ba ako? Itutuloy ka na po. Ito, nagko-comment din ako pag pinapost ko yung tapos pag may Ate Lenny, excuse po, pamute. Ha? Pamute. Oh. Sige po. Ate Lenny. Shopping na din, shopping. Pwede na po. Kasi naka-video call. Kung tingnan mo kung share. Kasi sa self group, sa bayan, Bible study. Sige po. Ako yun. Diretso ko na po. Okay. Alright, so Hindi ko doon po tayo dun sa pangalawa. Alright, sa pangalawa po, yung tinatawag na sola fide. Sola fide, meaning yung kaligtasan po natin, ang meaning sola fide is through faith alone. Okay, we are saved through faith alone in Jesus Christ. Sa pamamagitan ng kanyang awa, sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa kanya. Yung pangatlo pong sola ay tinatawag na sola gratia, sola gratia. Ibig sabihin po nun, grace alone. That we are saved. Tayo piligtas ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Okay? Through grace alone. Yun yung pangatlo. Then yung pang-apat, na sola, again, yung sola, ibig sabihin, alone. Sa rescue lang po. Ate Lenny, pwede po pa-off mic. Ate Lenny. Excuse po, sir. Ate Lenny, narinig po namin yung boses mo. Sabi po, Ate Lenny. Ate Lenny. Salamat, Ate Lenny. Okay na po. Okay na po. Tuloy ka na po, mga kapatid. Alright. Nakuha niyo po yung unang tatlo, ano? Ulitin ko po review po na. Tingnan ko po ulit yung una. Una po ay sola scriptura. Sola scriptura, yung pong 5 solas, scripture alone, that the Bible alone is our highest authority. Only the scripture. Okay? Yun po yung, kaya meron tayong Bible sa atin, sa sarili po natin. Then pangalawa, sola fide, that our salvation is through faith alone. Yun po yung, alam niyo yun, yung pinangahawakan natin, yung pananampalataya po natin, lamang, ang magdadala sa atin para sa kaligtasan, through faith alone, by the grace of God, through faith in Jesus. Then yung pangatlo, ay tinatawag po natin, yung pangalawa, ay tinatawag po natin na sola fide. Sola fide, again, this sola fide is a Latin word po yun, phrase, meaning through faith alone, we are saved through faith alone in Jesus. Pangatlo is sola gratia or sola gratia. Alright? It means grace alone. Ayon sa kagandahang loob ng Diyos, ayon sa kabutihan ng Diyos, we are saved through His grace and not by our works. Okay? Then yung pangapat is solus Christus. Solus means alone, through Christ alone. That Jesus Christ alone is our Lord, Savior, and King. Siya lamang yung ating Panginoon ng buhay natin. Then, He is our Savior, tagapagligtas po natin, and He is our King. Kung siya ay King, tayo dapat ay nag-obey sa King, right? Then, panglima is yung tinatawag po natin na Sole Deo Gloria, for the glory of God alone. Okay? That we live for the glory of God alone. Bakit tayo nabubuhay? Whether we eat or we drink, kahit anong pong ginagawa natin na mabuti, ay para sa Diyos. To glorify God. Yes? Yun po yung dahilan bakit po tayo tinawag po ng Diyos to give Him the glory. Now, ang tanong is,
saan at paano nag-umpisa itong mga ito. Meron pong mga una ng mga tao na nagkaroon ng kamalayan para mabuksan ang kanilang kaisipan patungkol sa salita ng Diyos. At ito po ay pinangunahan ng mga reformers sa pangunguna po ni Martin Luther. Yun po yung sisilipin po natin ngayon para malaman natin bakit po merong mga ganitong teaching, is it biblical? Ito mga sinabi ko po sa inyo just a while ago, biblical po yan. Okay? Pero ang nais po natin, at nais din po nating malaman, ano yung kanilang ipinasa from one generation to another generation hanggang sa ma-receive po natin. Okay? Kasi yung mga bagay na tinanggap po natin ay merong pinagmulan, merong history, merong root cause. Okay? Kaya po, mainam din para sa atin mga Kristiyano, bakit kailangan ko malaman itong mga gantong bagay? Alam niyo po kung bakit? Kasi ito ay buhay ang kapalit dun sa time nila, buhay ang kanilang sinakripisyo. Pero tinanggap po natin, tayo po yung nagre-receive ng nagbe-benefits dun sa mga bagay na natuklasan po nila at pinapaasa po nila, na ipasa nila from one generation to the next. At ito din mga bagay na ito, yung nais po nating ipasa sa iba. Kaya meron tayong biblical legacy. 5 solas. Yun po yung topic po natin ngayong gabi. Okay. So again, ang phrase o yung pararila na sola, scriptura, is again from Latin word, yung sola means alone, ground or base, nag-iisa. Isa lang. Okay. Alone. At yung salitang scriptura meaning writings, scripture, sa English, mga sulatin. It referring with the scripture. Kaya, sola scriptura, scripture alone. And then, again, for Christian, kung halimbawa, sinabi natin sa sarili natin, yes, I am a Christian, you are a Christian, kailangan gamitin at ginagamit po natin, sinusunod po natin ito, yung Biblia. Kaya, sola scriptura. Kasi ang dahilan, it is the highest authority, the supreme authority. Okay? It is the chief, supreme, and ultimate authority. Pinakamalaki, pinakamataas na otoridad sa buhay po natin na kailangan ay masunod. Ang alin po yun? Yun nga po, yung Biblia, salita ng Diyos. Napakaraming aklat sa kasaysayan na sinulat ng mga tao. Sabi ni Dr. ni Stephen Lawson, all those books are dead. Pero yung Biblia is alive. Kumbaga, nag-exist yung Biblia from the time, yun nga, na ginamit ni Lord yung mga tao para sulatin ito. Okay, so it is the highest authority, the chief, supreme, and ultimate authority sa atin na si Christian. Kaya mahalaga po yun, scripture alone, or sola scriptura. Kasi napakaliwanag naman po nung salita ng Diyos. Pag binasa po natin, nangungusa po talaga ito. Okay. Another reason bakit sola scriptura, the Bible alone, scripture alone, yung unang sola na naging nabuo, sabihin natin ipinanganak ayon sa mga ginawa ng mga reformers 14th, 15th, 16th century ang nakalipas. Because that the Bible is complete, authoritative, and true. Okay, from 2 Timothy 3:16, ito po yung verse na madalas po nating naririnig at na nagagamit, 2 Timothy 3:16, that all scripture, again, all scripture, lahat, from cover to cover, Genesis to Revelation, lahat ng kasulatan or all scripture is God-breathed. Hininga ng Diyos, galing sa Diyos, banal mula sa Diyos. Kaya, it is God's breath, yung Word of God, and it is useful for teaching. Pero ginagamit po natin yung salita ng Diyos para magturo. Kasi itong salita ng Diyos, ginamit niya again yung mga propeta o yung mga tao, mga ordinary men of God, para isulat kung ano yung plano po ng Diyos at nakarating po hanggang sa kasalukuyan, sa ating henerasyon. Okay, again, this 2 Timothy 3:16, all scripture is God's breath and it is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Kaya ito ay masasabi natin
kumpleto, ito ay makapangyarihan, at syempre ito'y totoo. Kung ito'y totoo, kung ang Diyos ay alam natin na He is a God of truth. Yung salita niya ay talaga naturally, it is divinely truth or true. Okay? Na lahat ng kasulatan in Tagalog ay kinasihan ng Diyos. All scripture is God's breath, galing sa Diyos. Kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, truth, mula sa Kanya. Kung ano yung nais niya, kung ano yung plano niya, kung ano yung mga advice niya, ano yung counsel niya, mababasa po natin sa Word of God. That's why yung studying the Word, reading the Word, proclaiming the Word, sharing the Word, may importante po yan, para sa ating mga nag-aaral. Bible students, tayo po nag-aaral lahat, kaya tayo lahat ay students, po. Then, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang. Okay, sa pagtuturo ng katotohanan sa pagsaway sa kamalian. Siyempre, tayo mga tao, madalas may mga instances, lalo na kapag hindi po natin kilala ang Diyos o binabasa ang salita niya, o may katikasan tayo ng ulo, siyempre, may instances po, lalo na nung tayo not yet a Christian or born again, tayo po hiwalay sa Diyos. Dahil po sa hiwalay tayo sa Diyos, ibig sabihin, gumagawa po tayo ng ayon sa atin lamang na kalooban. But then, ginagamit natin to, sabi, sa pagsaway sa kamalian. Pag binasa po natin to, siyempre, tayo kakausapin po ng ating Diyos sa pamamagitan ng mga nagtuturo, at sinasaway tayo sa ating mali. At mabuti po yun, pag tayo nalalaman natin yung totoo, yung liwanag na salita ng Diyos, nagre-reflect po yun, nagre-resonate po yun sa isip po natin, tsaka sa heart po natin. At naituwid po yung ating mga mali. Okay? No one is perfect, yes. But the Word of God telling us, this is the truth that we have to obey. Okay? God speak. When the Bible speak, God speak. Okay? Pag ang salita ng Diyos nagsasalita, the Word of God, yung Bible, siyempre, ang Diyos ang nagsasalita. Okay? Alright, then sa pagtuturo ng katotohanan, pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain. Pagka mali, tinutuwid ng Word of God. Because the Word of God is the Spirit of God. So it gives us conviction sa heart po natin, at pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Because God is righteous, God is holy, God is full of commandments, He is righteous. He is the only righteous, actually, But then, yung righteousness niya, nung maunawaan natin si Lord, ang nagbibigay ng righteousness sa ating mga believers, we are declared to be righteous. Okay, meron po ng verse na gano'n sa Romans, But again, all scripture is given by inspiration. Sa Romans 7:12, pag sinuport po natin yung verse, kaya nga, ang kautusan ay banal. Kautusan ng Diyos. Kautusan, Word of God. Ang bawat utos ay banal at ito'y matuwid at mabuti. Yun po yung characteristic ng salita ng Diyos o ng kautusan ng Diyos, sapagkat ito'y galing sa Diyos, ito po'y banal. Ilang beses pong sinabi yung word na banal. Okay, banal ang kautusan, banal ang bawat utos, okay, matuwid at mabuti. Sapagkat ito po ay mula sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay banal. He is holy. Okay, then, that the Bible or all the scripture, it pertains all scripture, Old and New Testament, from Old Testament hanggang New Testament po yan, It is exactly precise, accurate, and truth, of course. Ito ay talagang eksakto, perfect. Yan, totoo. It is inspiration, or yung word na inspiration, actually, ginamit from the word breath out by God, or God's breath, yung other translation naman. Yes, it is full of doctrines. Have you heard the word doctrines? Doktrina, mga aralin, mga katuruan. Yung content nito is more on instruction. If there is a king, there is always instruction. Kung merong president, may mga instruction po yan, di po ba? Sa kanya mga nasasakupan. Para mai-correct, maitama, yung mga bagay na mali, itutuwid po niya,
Kaya kailangan, if we hear the word, kailangan yung heart po natin is sumunod doon sa word of God. Or else, personally, tingnan po natin yung sinasabi po ng Bible. But and personally, malalaman po natin what is the will of God. Okay? This is really comprehensive. It is a complete body of truth. Sabihin talagang ito'y mahalaga, kumpleto, na kumakatawan sa napakaraming katotohanan na mahalaga sa buhay po natin at para maging godly. Yung godliness, maging maayos. Like for instance, sa Psalms 119:97, ang iyong mga utos ay tunay kong iniibig. Kung mahal natin ng Diyos, we have to obey, sabi But ang tanong, paano tayo mag-obey if we don't know the rules? Sa isang paligsahan, para manalo tayo, di ba sabi, kailangan ay mag-obey. Saan? Sa rules. Pag hindi tayo nag-obey sa rules, ay lagi tayong mag-error. Magkakamali tayo, Hanggang sa lagi tayong mag-fail. Ang iyong mga utos ay tunay kong iniibig. If we love the Lord, we have to obey. Araw-araw, yung Book of Psalms, Araw-araw, sa maghapon, ay siya kong iniisip. Hindi ko ano iniisip, Iniisip yung kanyang commands, si Lord, sabi niya, ang iyong utos ay tunay kong iniibig. Araw-araw, sa maghapon, ay siya kong iniisip. Napakagandang counsel po sa atin, na yung iniisip po natin, most of the time, ay yung kanyang kautusan. And then also, it is used, the word of God, to reproof, para sa pagsaway, or to rebuke, to rebuke for wrong behavior. Mga tayo sa kasalukuyan, we are still sanctifying by God through the word of God. Baga, pinapanday tayo, dinadalisay, sabi nga, yung heart natin according to the word of God. That's why it's really important to saturate the mind and the heart by the word of God. Okay, alam ko naman po, you are already there and always check the word of God kasi it reflects yung lifestyle natin, So ito po yan, it is used to reproof o yung nagre-rebuke sa mga mali nating mga gawain o maling mga pananampalataya. Kasi before to be honest, almost 31 years po ako nasa RC, nasa Roman Catholic. But I realized, by His grace, hindi po sa Pilipinas, pero sa bansang Taiwan po, pero alam niyo yun, hindi ko naman sa inanin sarili ko na hindi ko pa totally alam lahat doon. Still learning and growing sa faith, Ayun, sabi ko, buti na lang. At yung alam niyo yun, hinihiwalay po dun sa sistema na pagdating po sa pananampalataya, At praise God po, So correction, it is used for correction, meaning, it is used for restoring something in proper condition. Kaya nire-restore. Kung may something wrong, yung word of God, nire-restore po niya, binabalik po niya, nire-renew po niya yung heart po ng isang individual, ng isang puso, yung isang soul, yung spirit, yung kaluluwa ng tao. That's why that the word appears only, not only in the Old Testament, but also in the New Testament, Yung lahat na maging bagay, maging tao, lahat. Kasi di ba meron tinatawag na depravity of men, yung talagang ang tao is yung pagbagsak ng tao according to sa fallen nature of men because of sin. That the word of God restoring yung tao na pabagsak. Okay. So it helps back to their feet those who had stumbled, the word of God. Kaya di ba, kung hindi pa natin alam ang truth, yung buhay po natin is talagang palayo sa Diyos. At pag ang buhay ng tao ay palayo sa Diyos, pupunta po yun saan? Sa kapahamakan. Kasi he or she might live in the ungodly way. Kaya if we want to lumapit sa Kanya, we have to humble our heart and obey the word of God. Yun po yung sola scriptura. So that we can have the life from God. She is the source of life, our God. The word of God is life. And not also life. He is the light. Siya yung liwanag ng isip, ng puso nating ginagamit, para maliwanag po. So, Scripture not only rebukes wrong behavior,
but also points the way back to godly living. Para maging godly living po tayo. I mean, maging yung pamumuhay natin, maging maayos. Chinek po natin yung 119 verse 9 ng Psalms at yung John 15 verse 1 and 2. Pinabanggit po doon about yun nga po yung paglalagay sa isang tao ibalik sa isang matuwid na paraan ng pamumuhay. And also, it is used for instruction in righteousness. Para sa isang matuwid. Ito ay instruction, meaning ito po ay mga counsel, teaching, paalaala na kailangan sabi, it is used training as instruction, training in what? Righteousness. Para maging matuwid, Scripture provides instruction. There is what? There must be positive training. Kaya sabi nga, di po ba, train a child in a godly way. Okay? Or godly behavior habang bata pa. Bata pa lang. Yun, tinitrain na. Kasi once na malaki na siya, parang may instances na talagang, dahil sa dami ng pumasok na mga worldly things, worldly thoughts, ideas sa isip niya, sometimes, ang hirap ibalik. Kaya, yung mga bata, ganun di po ba? Bata pa lang, talagang tinuturuan na how to live in a godly way. Paano manalangin, paano magbasa. So that sa buhay niya, lumaki siya na may takot sa Diyos. So, instruction in righteousness. Okay. Now, let's go back dun sa main topic. Kasi yung una, tiniskas po natin is like yung sola scriptura. Scripture alone. Okay. So, let me define, the meaning of the word reformation. Reformation. Okay. Kasi dun sa Reformation, na ginawa ng mga reformers, kaya ni Martin Luther, is nagkaroon ng talagang kanilang mariing pagtutol or against sa malaking simbahan ng Katoliko. Alright? So when we say word na reformation, it is an act or a process of changing a religious or political or societal institution for the better. Dahil gusto nila ng pagbabago, gusto nila na maging maayos, maging tama. Yung pananampalataya ng tao na talaga ini-insist nitong mga tao na ito na kagaya ni Martin Luther and the rest during 14th, 15th, 16th century. Okay, para sa mabuti at maganda at maayos na pagbabago. Ang tanong ay, ano ba yung problema sa church, ng simbahan nila, ng Catholic, ng Roman Catholic? Okay, medyo sisilipin po natin yung kasaysayan po niya, So, tinawag po nila yan na Protestant Reformation. Karoon po sila ng insisting, ng proposing or planning na magkaroon ng pagbabago. So, ito po ay isa sa malawakan na pagbabagong pag-aklas. Okay, pag-aklas nila. Ng mga ilang pari, pag-aklas na ito is not yung physical na pag-aklas o pagre-revolt. It is more on theological revolt. Saan? Sa Europa. Okay? Sa Germany, sa maraming bansa sa Europa. Laban sa mapang-abuso yung mga Roman Catholic Church. Saan maabuso sila? At ano yung nilampasan nila na paniniwala? Marami po. At yun po yung nais po natin na tingnan, Because that time, itong Roman Catholic Church, they controlling and they are so really dictatorial and oppressive when it comes sa theology. Hindi po nila sinusunod yung Biblia. The Word of God, yung Scripture, yung Bible, yung hawak po natin mga Bible ngayon, hindi po yan nakasulat ng English. And it was written until now in Latin. That's why sa Roman Catholic, pagka nagmimisa, siyempre ngayon, gumagamit sila ng language po natin, pero ng mga panahon nila is Latin. Kung naalala nyo mga kapatid sa ating FOF, sa Fundamentals of Faith, since yung Biblia sa Old Testament was written in Hebrew, yung New Testament is written in Aramaic and Greek.
Then it was translated into Latin. Actually, Latin. So meaning, mas nauna pa si Latin translation bago pa si English. Bago pa sina William Tyndale. Naalala niyo po yung word na yun, yung tao na ito. Na tinranslate niya yung Latin translation ng Word of God, ng Bible, into English. At ano po yung ginawa ng bishop po nila? Hinanap po itong si William Tyndale kasi translate nga po nila ni William Tyndale yung Bible at si William Tyndale ay sinunog ng buhay. Alright? So, ganun po yung cause. Alam niyo yun, there is something na kailangan i-correct. So, itong mga tao na ito, kaya ni Martin Luther, nag-aklas po sila. Alright? So, ito po yung nangyari. Yung mga reformers na nag-promote o nag-insist na magbalik ang tao sa sound biblical doctrine ay katulad ni na Martin Luther ng Germany, ni na Ulrich Zwingli ng Switzerland, okay, si John Calvin, if you are hear his word, his name, John Calvin ng France. So ano po yung pinoprotest po nila? Lahat po ng mga unbiblical practices na itinuturo at ginagawa ng Roman Catholic for their benefits. Dahil sa kanilang itinuturo, alam niyo yung benefits? Pumapasok ang napakaraming pera sa kanila. And then, promoted to return. So po yung sabi nila at yung objective nila, kung bakit po sila nagkaroon ng pagkaklas o paghiwalay sa simbahan, is to return to sound biblical doctrine. Inisip ko, na-realize ko lang po, nung nawa ko po yung teaching na to. Kung hindi pala ako, hindi ako inilabas ng ating Panginoon tayo sa Roman Catholic, if you are Catholic before, napakalayo po ng salvation. Dun sa church nila, Kasi ang pinangahawakan po nila that there is some place na tinatawag po nila na purgatory, which is wala naman sa Bible. Okay? So, yun po yung ilan sa mga dahilan at mga layunin po nila kung bakit po sila umalis. Dahil sa mga hindi makabibliyang paraan ng pagtuturo o sistema na ipinapasa sa mga tao. Okay? At yung nais nga po nila ay ibalik yung tao sa isang makabibliyang pamumuhay ayon sa, to return in a biblical sound doctrine teaching. Okay? Sola Scriptura. Kaya doon po nag-arise po yun. Nag-ugat po yun, Okay, noong isang araw, October 31, 1517. Can you imagine how long that year, 1517 October 31 ay isang makasaysayang araw para kay Martin Luther, Okay, sapagkat ang ginawa po niya, pinost po niya hindi sa Facebook, kundi sa door, sa pintuan ng simbahan ng Katoliko, yung 95 Theses. Okay, sa Wittenberg Church, sa simbahan, sa Germany. Ganun po yung ginawa niya, 95. Mga dahilan, mga reason, mga plan, mga proposing, na ini-insist niya mga idea, bakit kailangan malaman ito ng chief leader ng Catholic Church at malaman po ng tao. 1517. So ito pong si Martin Luther is a German priest. Pari po yan, And then also, he is a professor of theology. But then, dahil nga sa nakita niyang there's something wrong doon sa kanilang, sa Katoliko. Kaya po sila ay humiwalay. Sinabi nila, ininsist nila na magkaroon ng malawakang reforma o pagbabago. Ayaw sundin. Hindi sila sinunod, hindi sila pinakinggan. But then, dahil sa kanilang kaisipan o idea na ito ay naging dahilan. Nagkaroon ng parang spark, nagkaroon ng ignition, ng spark, or isang method, na kinalaunan ay humiwalay, sila, yung group nila sa Catholic Church. Kaya nagkaroon ng movement na tinatawag na Protestant Reformation. Reform. Okay. So, ganun po yung naging resulta po noon. 95 Theses. So, ano po yung nakasaad po doon? So, yun nga po. Sinasaad po doon yung mga corruption ng simbahan. 95 Theses. So, dahil sa pagmamalasakit ni Martin Luther, sa mga tao, malaman ang katotohanan. So actually, 95, tinignan ko, napakarami. Hindi ko po na isa-isa yan, pero tinitingnan ko po yung
Yung 95 writings na yon in text form, textual. But then, meron pong tatlong tema po yung pumasok po doon. Una, yung sa dahilan po niya, is yung selling indulgences to finance the buildings of St. Peter's. It is wrong. Okay. Ang meaning po noon, sabihin na is, nagbebenta po sila ng indulgence. What is indulgence? Indulgence po ay sa Tagalog, indulhensya. Ibig sabihin, meron po silang sertipiko of indulgence na ibinebenta. Binebenta, yes, binebenta literal. May kapalit na pera. Nang mangyayari sa isang namatay, pagka bumili ka po noon, let's say may kamag-anak akong namatay, bumili ako ng indulgence certificate sa kanila, okay, yung kaluluwa niya, according sa kanilang teaching, will go into the purgatory. Then, pag nagbigay ka ng pera, in a way, sa kanilang belief, ay aalis. Aalis mula saan? Mula sa purgatory. Pag nagbigay ng pera. Indulgence. Pero yung definition po nun, tingnan po natin dito po sa ating pag-aaralan po. So, yun po, yung selling indulgences to finance the building of St. Peter. Alam niyo po yun, sa St. Peter, Vatican, sa Vatican City. Chinecheck ko yung kanyang, yung ganda nito, yung building. Sobrang laki, sobrang elegante, mamahaling gamit. Na yung perang ginastos doon ay mula sa pera ng mga tao. Pera na pumasok mula sa pagbebenta na rin ng mga indulgences, indulhensya. Kaya doon, pinatunayan, sinabi po niya na itigil po yun na about doon sa kanyang thesis. So yun po yung ilan sa mga major issues or concern by Luther tungkol sa matter ng church officials na pagbebenta nga po ng indulgences. Okay. Indulgences, again, binebenta po sa tao bilang isang paraan ng pagpapalaya. Pagpapalaya, saan? Sa kanila, sa mga tao, sa pagkakaroon ng eksaktong pagsisisi para sa kanilang mga maling gawain. Nabibili po ba yan? Hindi po ba? Kasi yung repentant heart ay hindi po galing sa tao. Hindi po galing at sinabi ng tao, ito po'y mula rin sa ating Diyos. Mula sa Diyos, kaya tayo nagsisisi by His grace. Pero sa kanila, itinuturo po nila yun, bumili ka nito, then, alam niyo yun, in a way, magkakaroon ka ng forgiveness. Sin, mapapatawad ka sa iyong kasalanan. Mga ganong bagay po ba? Alam niyo sa kanila, even the Pope has the capacity, the power to forgive. But the Bible strongly stated that only God may forgive. Hindi po yung tao. Yun po yung ilan sa mga bagay na sinasaad po doon. So, indulgence. Tinignan ko po yung definition niya from the Law Dictionary.org. Indulgence, it means, sa Tagalog na lang po, ito po ay isang kapatawaran, or remission, kapatawaran ng kaparusahan dahil sa mga kasalanan, indulgence, na ito po ay ipinagkakaloob ng Papa, ng Pope, o ng Church, simbahan. Dapat na iligtas ang makasalanan mula saan? Sa purgatory. Ito po ay isang mapang-abuso na katuruan o sistema sa panahon nila. Di ba sa panahon natin, naalala ko lang po, mga kapatid, nung namatay yung ilang kong mga kamag-anak sa Pilipinas, buhay pa po sila. Umaten po ako ng, alam niyo yung pari, pumupunta sa patay. Sasabihin ng pari, yung kaluluwa niya, pupunta saan? Sa paradise. Isisip ko, hindi naman na-born again to. Noong time na, hindi ko pa alam, but I realize na, parang hindi totoo yun. Kasi kailangan na-born again, kailangan tinanggap si Kristo, kailangan yung kasalanan, tinuwid, sumunod sa Diyos. Only by faith. Sola fide. Walang pinanghawakan, kundi ang religion. Kaya that's why religion cannot save us. Ang religion, hindi makapagligtas. Okay, only it is by the grace of God. Through grace alone. Through faith alone. Through Christ alone. Alright? So, yun po yung nangyari. Kaya naman, itong pang-abuso na ito ay humantong sa tinatawag nga po na Reformation. Ito pa po, yung ilan sa mga information na nakita po natin. That indulgence were also claimed by the church to limit the amount of time. Lilimit niya. Pag bumili ka ng indulgence certificate, nababawasan yung panahon, yung oras na pag-i-stay sa purgatory.
nababawasan. Sabihin, pag nagbayad ka, yung pag-stay mo doon, nababawasan pag nagbayad. Okay? So then, nasa sandali daw na yung pera ay inihulog mo sa donation box sa kanila. Okay? Na yung kaluluwa niya ay lumalabas out of the purgatory. Diba? Yun po yung quotation po yung binasa ko. Tinagalog lang po natin, tinranslate ko lang po doon sa system. So, ganun po yung naramdaman ni Luther, talagang kailangan maipaalam yung kanilang hinaing, sa mga opisyal. At ang totoo, hinamon pa niya ng debate yung Pope at yung mga kaparian doon. Pero hindi po nila kinagat, yung hamon na yun. At yun nga, kinasuhan pa siya ng heresy. Paglaban sa simbahan. Okay, balik po tayo dun sa unang tema, dun sa indulgence. I mean, dun sa 95 thesis, selling indulgences, kung saan, sabi, lahat ng kita, ito po totoo, naka-quotation po yan, lahat ng revenue, lahat ng kinita, mula sa indulgences, na, sabi niya ni Martin Luther, yung word na talagang are being sucked or sinisip-sip sa walang kabusugan na basilika o simbahan na ito. Sabihin, may mapera na sila, talagang tuloy-tuloy pa rin yung kanilang pagkuha ng pera ng tao ayon sa maling katuruan nila po. So, yun po yung dahilan, kung bakit yun nga, tinututulan nila Martin Luther. Okay, so yun po, ito po yung reason niya. Una sa lahat, sabi niya, dapat nating alagaan ang mga buhay na templo. Pero itong Roman Catholic, ipinatayo po nila yung malaking simbahan. Tinatawag po na, alam po, nag-exist pa po ito, talagang kilala po ng mga maraming Katoliko. At in fact, yung maraming mga tao, mga Katolik, pumupunta po doon sa Vatican City, sa Rome. Yung Basilica of St. Peter, na mula sa pera ng tao. Kaya napakayaman po nila. Kasi yung pera ng tao, alam niyo yun, sa dami po nila. Pero hindi po yun yung tinuturo ng Biblia. Again, the second theme ay yung tinatawag that the Pope has no power over purgatory. Kiniklaim po kasi nila na yung Pope has the capacity, has the power to forgive sin. But again, sabi niya, papal indulgences do not remove guilt. Totoo naman po yun, kahit anong laki ng perang binigay, this is good works actually, That's why the Bible says, we are not saved through good works. Pero sabi, the papal indulgences do not remove guilt. Kahit anong laking pera, hindi pa rin mawawala yung guilty. Yung nararamdamang, alam niyo yun, yung kasalanan sa puso. That's why sabi niya, beware of those who say that indulgences effect reconciliation with God. Sabihin is, ang tao kahit anong laki ng ibinigay, hindi pa rin yung magiging sapat na kabayaran para maging kasundo ang tao ng Diyos. Okay? Only Jesus, He is the way, the truth, and the light, sabi nga, para maging reconciled tayo sa Diyos. Yung ginawa po ni Lord yun, hindi po yung ginagawa po ng tao by tradition or by paying indulgences. Yun po yung claim ni Martin Luther. And therefore, sabi po ni Martin Luther, I claim that the Pope has no jurisdiction over purgatory. Okay, totoo naman po yan, At talagang wala naman talagang purgatory. Isa pa po yan, Sabi niya rin po, bilang karagdagan, ito, na kung ang Pope, ay may kapangyarihang palayain ng sinuman mula sa purgatory, bakit sa pangalan ng pag-ibig ay hindi niya inaalis ang purgatorio sa pamagitan ng pagpapalabas sa lahat ng soul o ng kaluluwa? Tama nga po naman yung claim, Sabihin, kung may power siya over the purgatory na kiniklaim ng Roman Catholic, bakit hindi na lang niya tanggalin yung purgatorio since may power naman si Pope, Since ito nga po yung teaching nila, kaya yung intention nila, meron pong mga hidden motivation po doon para magpasok ng pera. Okay, yan po yung katotohanan, yung reality. Kapag nagbayad, pinag-pray, pero bago ipag-pray, yung soul pinagpe-pray. But in fact, ang totoo, yung pagpatay na, wala na po
Hebrew 9:27, after that, there will be what? Judgment. Pero sa kanila, even yung patay, ay masisave. As long as they pray for the dead. Hindi po pwede yun. Ano po? At pag nagbayad ka po sa kanila. Ang totoo, hanggang ngayon po, talagang ine-exercise, pinapractice po nila yung sistema na yun. Nakakalungkot po yun, ano? Kaya ang pinagpe-pray, hindi yung patay. Sabi nga, hindi yung buhay. Alam niyo, yung buhay na may pag-asa pang maligtas para magbagong buhay at lumapit sa Diyos. Maligtas. Okay? Through faith alone, through grace alone. It's through the scripture. Right? Then, what else is this? Yung pangatlo po, ano? Pag bumili ng indulgence, buying indulgences gives people a what? False sense of security. What? Bakit niya nasabi yun? And also, endangers their salvation. Kasi, pag bumili ka, pag bumili sila, yung kanilang assurance is a false assurance of salvation. Isip nila, bumili naman ako ng indulgence, nagbayad naman ako, okay, ligtas na. So, yun po yung talagang sinasabi niya, kailangan ito ay ipaalam at itama. Kaya kailangan may ma-reform. That buying indulgence gives people a false sense of security, of salvation of course, and endangered their salvation. Baga nalalagay sa panganib ang kanilang kaligtasan. Kasi akala nilang ligtas, pero nung namatay, hindi pala. Kaya yun, ang dami pong manding sa Roman Catholic, di po ba? So, ang sinasabi ko po sa inyo is yung kasaysayan na ipinahatid according to sa legacy na iniwan ng mga tao na ito hanggang sa atin. Okay? Na kailangan malaman din ng napakarami nating kababayan, mga kaibigan, di po ba? Kaya by His grace, only by His grace, ang Diyos lamang po naman ang nagtatakda ng lahat at may plano sa lahat. Right? Okay? Okay. Alright. Okay. So, yun na po, ano? Next is, ayun. Alright. Okay. Ito pa po yung sinabi niya, ano? Si Luther naniniwala. Okay. Sabi niya, yung kanyang paniniwala, dahil sa kanyang, sabi, his belief was that the papacy had deteriorated to the point that the people were being led to believe in man-made doctrine. Umabot na sa point na yung mga tao, napakaraming tao, talagang pinapaniwala ni Pope o ng simbahan na ito na totoo, tama yung itinuturo nila. Tawag po doon is man-made doctrines. Pag ang isa pong doctrines is man-made, ayun na po yun. Talagang delikado na po yun. It must be God-given doctrine. Kaya scripture alone. Sola scriptura. Kung ano lang po yung nakalagay. Hindi po pwedeng lumampas beyond doon sa word. Hindi po pwedeng dagdagan or even bawasan. Sapagkat ang sabi, additional curses o sumpa ang ibibigay in the time of judgment. Kaya napakadelikado po, ano? Yun po yung kanyang nakita, ano? So, naniniwala. Maraming tao talaga na kumakagat doon sa teaching na yun. Pinapatupad po ng Katoliko. Alright. Okay. Okay. So, ito po, ano. Kaya, yun po, bilang karagdagan din, mga kapatid, na itong indulgence na ito ay positibo, sabi niya, na positibong nakakapinsala sa tao, sa spirituality po ng tao. Doon sa kanyang 95 thesis, mga sulatin, mga proposal writings, mga hinaing po niya, yung kanyang sinasabi, pinapahatid, pinapaabot, na ito po ay nag-uudyok sa kanila, kakaroon sila ng maling katiyakan sa kapayapaan. Mali yung assurance of faith na sinasabi, ano? At yung tao, alam niyo po ang nangyayari. Yung nakareceive po ng information na yon, o ng doctrines na yon, o ng katuruan na yon, o ng sistema na yon, nagiging po itong mga tao ito, nagpapabaya po sila ng mga tunay na yung kondisyon ng tunay na pagsisisi. Sa halip na magsisi ng totohanan, dahil sa indulgence, nagbayad. Ayun, yung nineneglect po nila yun.
Di ba sabi, we have to repent. Jesus said, we have to repent. Pero dun sa indulgence, napapabayaan po nila yun. Ano? Kaya napaka-delikado. Kaya sabi niya, nakakapinsala. Positively harmful. Okay, what else? Ito pa ang kanyang sinabi po doon, sa thesis. I mean, doon sa kanyang mga sinulat. Sabi ni Martin Luther, because of their belief in apostolic succession and in the infallibility of the Pope. Infallibility of the Pope. Kung saan, yung infallibility means lahat ng lalabas na mga word sa Pope, sa Papa, ay hindi pwedeng magkamali. Eh, since yun ay siya'y tao lang, katulad din natin, ay madalas, ay may time na nagkakamali. Okay? Ang Diyos lamang hindi nagkakamali, Kaya yun na yung pinapaliwalaan natin. It's only the Word of God. Yung tawag doon is infallibility of the Pope. Ito yung tinututulan ni Martin Luther. And then, ganun din, na lahat ng ituturo ng Roman Catholic, lahat po ng ituturo nila, even all the tradition, alam niyo po yung claim ng Catholic, inile-level po nila yon, ini-equalize po nila yon sa kasulatan mismo. Kumbaga, kung ano yung itinuro ng simbahang Katoliko, ay yun ay katumbas ng Word of God or ng Scripture. Which is hindi po naman totoo yun. Kasi, ibig sabihin is yung claim na yon, only the Word of God is truth. Pero yung lumabas kunwari sa simbahan, kung ano sinabi nila ay tama, ay hindi naman doon biblical. Kaya malaki po yung differences po nun, That's why nagkaroon po ng Reformation. Alright, so doon na po tayo sa ilan sa mga nag-stand against the Roman Catholic. Mga group na po ito. Hindi lang po isang tao. Dumami na po yung against po doon sa teaching ng Roman Catholic. Ito po, itinatawag na mga mananampalataya noong 14th century, these Lollards, 14th century, sa pangunguna po ng isang English reformer, ang pangalan po niya ay si John Wycliffe. Okay? John Wycliffe. Naniniwala sila na yung tao ay dapat yun ang unang tulungan, Hindi yung unahin yung pagtutayo ng napakalalaking simbahan. And then also, ay itong sila, ito yung name na si John Huss, na na-influensya naman ni Martin Luther. Another group naman ito is yung tinatawag na Waldensians. Ito po yung mga sekta ng Christian, mga Kristiyano, na nag-arise po sa France naman. Kanina sa Germany, then ngayon sa France, sa England, ngayon sa France. Noong 12th century, okay, inada po niya yung teaching naman ni John Calvin in the 16th century. And then, ito pong mga group ng Kristiyano na ito ay namuhay po sila from the rest of their life sa Italy. Kaya tawag sa kanila is Waldensians. Another group ng mga Christians is yung tinatawag na Petrobrusians naman. Petrobrusians. Itong mga group na ito is nag-stand against certain doctrines sa Catholic, against the Catholic. Like for instance, itong mga Petrobrusians na ito, according dun sa American Collins English Dictionary, ito po sabi, ito po ay nireject po ng mga group nila yung misa. Okay, yung misa. Yung infant baptism of infant, prayers for the dead, sacerdotalism, veneration of the cross, and the building of the churches. Okay, so medyo tigyan po natin ng konting kaliwanagan po yun, Alright, yung word po na sacerdotalism is from the Latin word sacerdos or priest, And literally, one who presents sacred offerings, sacred and dare to give. Yung mga priest, Ibig sabihin, ang paniniwala nila, itong mga Catholic priest sa church, is serving meant as mediators between God and man and God. Ibig sabihin, nagiging mediator. Diba? Pag nagkumpisal yung
Ako, na-practice ko po before yun. I mean, yung pag-uumpisal. Pumunta po ako sa pari. Pero again, that's unbiblical. So, hindi po sila sumusunod po doon, ano? Alright, sa 1 Timothy 2:5-6, ito po yung word na binigay po sa atin ni Pablo, according to the revelation naman kay Timothy. Sabi niya, for there is one God. There is one God, and there is one mediator between God and men. The man, Christ Jesus, who gave himself as ransom for all, which is the testimony given at the proper time. Ibig sabihin, isa lang po yung mediator po natin. Naging tagapamagitan po natin, siya ay walang iba kundi si Lord, si Jesus. Okay. Another one, kung bakit nag-against po yung group na ito sa simbahan ng Katoliko is yung misa. Alam niyo po ba doon, mayroong tinatawag sila na process po doon habang nagmimisa is yung word na transubstantiation. Yes, transubstantiation. Okay, ito po ay isang paniniwala. As in talagang literally naniniwala po sila. Tinatawag po nila dito ay Holy Communion. Holy Communion. Yes, Holy Communion and bread and wine is literally, talagang totoo. Yung paniniwala nila na nagtatransform ito into actual flesh and the blood of Jesus Christ. Alam natin, this is symbolical, right? Pero sa kanila, ang thinking nila, talagang natatransform into flesh and blood of Jesus Christ. Okay, ganun po yun, yung kanilang dahilan, bakit sila po ay humiwalay. Doon, karoon ng Reformation. What else? Ay, isa pa, yung veneration of the cross. Veneration of the cross. Pagsamba sa cross. Wino-worship nila. Hinahawakan nila. Nagpapahid ng panyo. Then yung panyo na yun, pag pinahid mo, alam mo yun, nilalagay sa mga katawan. Okay? Sa paniniwalang, ito yung makakapagpagaling daw ng sakit. Paano kung yung cross, may virus? Pagpahid, di ba? Papasa lang. Alam niyo yung mga ganun, Veneration of the cross. Prayers for the dead. Even yung patay, as I said, maaaring ma-save sa kanila. But in the Bible, kailangan there must be a repentant heart. Okay? A condition na kailangan niyang tanggapin na siya ay makasalanan. Kailangan niya ng tagapagligtas. And the moment na malaman ng tao na siya ay makasalanan at kailangan niya ng Savior, doon naman gigilos ang Diyos sa buhay ng tao na ito. We are all lost. Ang totoo. Lahat tayo nawawala. Pero when we found God, actually, siya unang nakatagpo sa at umibig po sa atin. That's why we can call Him our Lord. Lord. Yes. Okay. Transubstantiation. Okay. Hindi ko na po... Alright. Yun po, Punta na po tayo dun kay... si John Wycliffe. Nabanggit ko po kanina. Siya po ay na-condemn. Hinatulan po siya ng heresy. He declared as heretic in 1415 by Pope Gregory XI sa United Kingdom. Dahil po sa kanyang hindi pagsangayon sa mga batas, sa mga inuutos ng malaking simbahan, si John Wycliffe ay kinondemn as heretic. Paglaban sa church. Okay, then si John Huss naman, isang pare mula sa Bohemia, sa Czech Republic, sinunog ng buhay. Sinunog at the stake of 1415 for his opposition to the church. Pag lumabang nga sa simbahan, yun ang kapalit. Pero yung buhay nila, alam nyo, tumatakbo yun sa maraming kakristiyanuhan. Christian. Okay, sa ginawa po nila. Yun po yung legacy na ipinasa po nila sa mga Christians. Kaya ang dami pong, mga churches, mga born again church. Alright? Sinusunod po alin? Sola Scriptura. Alright. Isa lang po yan sa 5 solas. 5 po yun. And then also, si Girolamo Savonarola. Siya naman po isang Italian priest, Can you imagine priest? But then he was hung. Biniti ng buhay, then namatay. And then after that, sinunog po siya, and then burned in 1498. Para saan? Ba't ginawa po sa kanya yun? Yun nga po, nag-oppose din po siya sa church. Okay. Alala niyo po si William Tyndale. Familiar term, right? Tin-translate niya yung Latin na hindi maintindihan ng mga tao, ng mga taga-United Kingdom sa England. Tin-translate niya into English. Ano pong ginawa sa kanya? Hinanap, hinuli,
Pero bago siya nahanap na huli, na-print na, na-translate na niya yung mga yung Latin, okay, into English. Pero anong ginawa po sa kanya? Yun, sinunog din ng buhay. Okay. Kaya nakakabasa po tayo ng mga Bible. Meron tayong English Translation Bible, right? Meron tayong King James. Meron tayong NASB. Di ba, ang dami pong mga translation. At lahat po ng mga bansa na may kanya-kanyang dialects ay may kanya-kanyang, translation ng Bible para maabot hanggang sa kaduluduluhan ng mga tao. Para maipaunawa what is the Word of God. Sola Scriptura. Okay. Then, okay, I think, dito na lang po tatapusin yung lesson po ha. Kunti na lang po. Then, okay na po na. So, doon po, doon po sa kanilang pag-class, yung pag-oppose po nila sa church ng Roman Catholic, nabuo po yung 4 na tanong sa kanila. Una, how is a person saved? How is a person saved? Yun po yung una. Paano maliligtas ang isang tao? Pangalawa, na naging puso ng Reform. Ito po, where does religious authority lie? Saan namamalagi ang authority ng isang relihiyon? Number 3, what is the church? Alam niyo ang definition po ng church? Saan nila? Building. Church building. Ito yung church. Hindi nakakala ko dati. Tara, pupunta sa simbahan. Akala ko yung building. Pero once na naulamaan po natin, when we say church, it is a group of believers who called from darkness into light. Ito po yung mga tao na namuhay sa dilim, tinawag ng Diyos, by His grace and mercy, at mamuhay sa kaliwanagan ng salita ng Diyos. Alright? What is the church? Pangapat, what is the essence? O ito, ano yung real meaning of Christian living? Yun po yung ilan o yung 4 na mga heart of reformations na nag-arise during their times. 4 basic question for the reformation. Okay. So this evening, to be honest, di po natin na-share most of the topic. Ito po yung totoo. I have only 13 pages. Na-consume po natin. Wala pa po ako sa 1/2. But anyway, importante po na nakuha po natin yung introduction po ng 5 solas. 5 solas. Okay. So, yun po yung mga bagay na kailangan po natin i-focus yung self po natin about the biblical legacy of the 5 solas. Ano nga po yun? Alright, sola scriptura, scripture alone, sola fide, through faith alone, sola gratia, through grace alone. We may say by grace alone. We are saved through faith alone in Christ. Solus Christus, Jesus alone is our Lord and Savior. And number 5, to the glory of God alone. Meaning we live for the glory of our God. Kaya all glory to God. So that's all for this evening. Alright, so ganun na lang po. Tayo po mag-pray. Samahan niyo po ulit ako. Pray. Panginoon, Diyos, salamat po sa mga bagay namin pong nakita, nalaman, naunawaan. By your mercy, your God who is a merciful God. Yung katangian na talaga namang kamangha-mangha. Tuloy niyo po nawa na ipaalam, ipaunawa ang maraming bagay about the biblical legacy of the 5 solas. Na panghahawakan po namin, paninindigan po namin, maaari po namin panghawakan, at may pasa po namin sa iba. Sa aming mga anak, sa ibang mga tao, for your glory alone. In Jesus' name. Amen. Glory to God po. Maraming salamat po. Ganda na lang po. Okay na po. Sensya na po kayo. Napasobra po yung time. Tama lang po. Thank you po. Amen po. Thank you po.